Mariing napapikit ng mata si Javen nang marinig ang sinabi ng babae. Paanong nagawa siyang baliktarin nito sa harap ng pamilya niya matapos niya itong tulungan kanina. Napapailing na sinulyapan niya ang babae na noon ay nakatayo sa tabi ng lalaking binugbog niya kanina nang maabutan niyang binabastos nito ang dalaga. Teka lang Wika niya na bahagyang napapailing. Hindi ako nagsimula ng gulong to. Niligtas lang kita sa manyakis na yan. Kaya bakit mo sinasabi sa kanila ang kasinungalingang yun? Inis niyang sigaw sa babae. Gusto na niyang manakit ng mga sandaling yon dahil sa labis na inis. Ngunit mas pinili niyang pigilan ang sarili. Aminado siyang basagulero at sakit sa ulo ng pamilya niya. Ngunit kahit kailan, hindi siya nagsisimula ng gulo para lang hilahin pababa ang pangalan ng pamilya niya. Nagpupuyos ang damdamin niya sa galit. Mapapansin din ang pagtaas baba ng dibdib ni Javen, tanda ng pagpipigil sa galit na nararamdaman para sa babae at sa lalaking katabi nito. Ano bang sinasabi mo? Ikaw tong bigla na lang dumating at binugbog mo ang lalaking to. Wala namang ginagawang masama. Patuloy pa sa pagsisinungaling ng babae. Really? Ang napapalatak niyang wika bago tumingin ng matalim sa mga ito. Nang dahil sa pagmamagandang loob na ginawa ng binata, mapapahamak pa siya. Kung sana, hinayaan na lamang niya ito. Kung sana, mas pinili niyang manahimik na lamang. Di sana aabot sa ganito ang lahat. Tama naman yun. Bigla mo na lang sinaktan si Kurt. He's my lover at mali ka nang iniisip sa aming dalawa. Hindi niya ako tinangkang halayan. Sigaw ng babae at nagkunuring naiiyak na. Huwag ka nang magsinungaling. Narinig kong sumigaw ka. Ano to Binabaliktad mo ako ngayon? Sa harapan ng mga magulang ko? Ang kapal naman ng mukha mong. Tama na yan. Saway ng chairman sa mga ito. Ihatid niyo na sila palabas. Ako nang bahala magbigay ng parusa sa apo ko. Marahas pa nitong utos bago sinulyapan ang binata na nakatiimbagang habang nakakuyom ng kamao. Chairman, umaasa ako na patas ang gagawin niyong parusa sa lalaking yan. Hiling pa nito bago inaya ang lalaking kasama. Pagkaalis ng mga ito, tanging buong pamilya na lamang ni Javen ang naroon at nasa mata ng mga ito ang panghuhusga sa binata. Panghuhusga na tila baka rumal-dumal ang ginawa niya ni hindi man lang inalam ng mga ito ang katotohanan. Bakit mo ginawa yon? Ang galit na tanong ng chairman na siyang unang bumasag ng katahimikan. Inis pang tumayo ito at aktong sasaktan ang binata. Ngunit naging maagap ang anak nito na siya namang ina ni Javen. Papa, baka naman nagsasabi si Jean ng totoo. Awat ni Miss Jaya Ashford. Bakit hindi na lang natin alamin ang katotohanan kesa ang husgahan agad siya? Saad ni Jaya bago sinulyapan ang anak na napakuyom ng kamao. Harold, tawag nito sa binatang nakatayo malapit sa kanya. Ano po yun, Grandpa? Tanong pa nito sa matanda. Ipahayag mo sa media ang tungkol sa pagtatakwil ko kay Javen. Hayag pa nito, dahilan upang mapakuyom siya ng kamao. Ngunit hindi ba't inaasahan na niya ang lahat ng mangyayari yon? Ang hindi siya maging tagapagmana ng mga Ashford dahil ayaw niyang maging kasangkapan ng kaniyang ama upang matupad ang masamang balak nito. Papa, hindi niyo pwedeng gawin yun sa anak ko. Nakalimutan niyo na ba? Tanging si Javen lang ang nag-iisang apo niyo. Kapag ginawa niya yun, sino pang? Sa ginawa niya? Sa tingin mo ba, mapapabuti ang kumpanya sa kanya? Hindi. Dahil wala siyang ibang alam gawin,
kundi ang makipag-away. Ang sirain ng reputasyon ng pamilya. Mas gugustuhin ko pang ibang tao ang mamahala sa kumpanya ko. Galit na sagot ng chairman sa anak. Pero siya ang kadugo mo, kesa kay Harold o kung sino pa man. Paalala ni Jeya sa ama. Papa, paano kung mali kayo ng iniisip kay Jiven? Bakit hindi niyo muna alamin ang totoo? Ines na sigaw ni Jeya sa ama. Kaya namimihasa ang batang yan dahil bawat pagkakamali, kinukonsinti mo. Galit pang tugon nito. Mula sa araw na to, kalimutan niyong may Jiven Ashford sa pamilyang ito. Galit pa niyang utos. Tinakwil niyo ako dahil sa kasinungalingang yun. Wala akong ginagawang masama. Okay lang naman sa akin kung hindi ako ang maging tagapagmana niyo. Pero ang itakwil, kalabisan na yata to. Ang di makapaniwalang himutok niya. Hindi na kasi matiis ni Jiven ang manahimik na lamang at paratangan siya ng matanda. Anong tawag mo sa ginawa mong pambubugbog? Makinig kang mabuti, Jiven. Mula sa araw na to, kalimutan mong may koneksyon ka sa pamilyang ito. At mula sa araw na to, inaalisan na kita ng karapatang mamuhay bilang apo ko. Lumayas ka sa pamamahay ko. Galit na sigaw ng chairman sa binatang marahang napatango. Chairman, gulat na sambit ni Dave sa narinig mula sa matanda. Ito ang ama ni Jiven, kanang kamay ng chairman. Matagal na itong nagtatrabaho sa chairman. Bagamat bahag ang buntot nito, wala itong ginawa kundi ang maging sunod-sunuran sa matanda. Mas pinili niyo pang kampihan ang mga taong yun kesa ang paniwalaan ang sinasabi ko. Napapailing niyang wika bago tinalikuran ang mga ito. Masama ang loob na humahakbang siya palayo sa mga ito. Ngunit mabilis siyang hinabol ng mama niya. Buong buhay niya, ito ang palaging umiintindi at kakampi niya. Ngunit sa pagkakataong yun, alam niyang wala ring magagawa ang ina sa utos ng chairman. Jiven, tawag ni Jeya sa binatang kumaway lang sa kanya, bagamat patuloy pa rin sa paglalakad. Jiven anak, saan ka pupunta? Huwag mo kong iwan dito. Sigaw pa nito na hindi napigil ang sarili na maiyak. Sa halip na sagutin ang tanong ng ina, minabuti na lang niya ang maglakad palayo sa mga ito. Walang katiyakan ang patutunguhan niya. Bahala na kung saan siya dalhin ng mga paa niya. Ang tanging nasa isip lamang ni Jiven ng mga sandaling yon ay ang hinanakit niya sa chairman, maging sa kanyang ama na wala man lang ginawa upang ipagtanggol siya. Baka nga may kinalaman pa ito sa nangyari sa kanya. Batid niyang kasangkapan lang siya ng sariling ama upang magawa nitong makuha ang Ashford Palace. At isa pa, kayamanan ang dahilan kung bakit siya nabuo, kung bakit naging bunga siya sa kasamaang balak ng kanyang ama. Siya ang naging bunga sa masamang hangarin nito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang sariling ama pa ni Jiven ang magpahirap sa kanya ng ganon. Ganon ba kalupit ang tadhana para parusahan siya sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman? Mula sa abandonadong bodega kung saan naroon at nakatayo ang grupo ng mga kabataan, tila masaya pang nag-uusap ang mga ito. Malaking pera din to, ngisipan ng isang lalaki na nakasuot ng makapal na glasses. Hayes, nakakapagtaka lang kung bakit inutusan tayo ng taong yun na sirain ang buhay ng tagapagmana ng Ashford Company. Nagdududang wika ng isang babae na kumakain ng chewing gum. Di na mahalaga yon. Ang importante ngayon, nagawa na natin yung utos niya. Singit ng isang babae. Matangkad ito, mestiza at maganda. Sa totoo lang, nakakaawa siya nang dahil sa atin nasira ang buhay niya.
nagawa siyang patalsikin sa palasyong siya ang prinsipe. Malungkot na wika ng isang babae. Gwapo lang siya kaya ganyan ang nararamdaman mo. Tsaka ikaw ang nasa eksena. Lilipas din yan. Nakangising wika ng isang lalaki na blondie ang buhok. Tama na yan. Ngayong hawak niyo na ang pera. Siguro naman, habang buhay na kayong mananahimik at kakalimutan ang nangyaring to. Singit ng lalaking bagong dating. Mr. D, ay, sabi ko wag mo kong tatawagin sa pangalan ko. Galit na wika ng lalaki. Pasensya na po. Hinging paumanhin pa nito bago bahagyang yumukod. Pero hindi po ba kayo nakakaramdam ng awa sa kanya? Tinakwil siya ng chairman nang dahil sa utos nyo. Wala siyang ginagawang masama. Yung kabutihang ginawa niya, sinuklian natin ng kasamaan. Wika ng babae na nakokonsensya sa nangyari. Itikom mo na lang yung bibig mo kung wala ka namang magandang sasabihin. Yamot pa niyang wika. Inayos ko na ang mga papeles mo. Bukas ng umaga ang alis mo patungo sa Australia para mag-aral. Kapalit nun, kakalimutan mo ang nangyaring to. Wika pa niya sa dalaga bago ngumisi. Para sa pag-aaral ko, kapalit naman dun ang pagkasira ng buhay ng isang tao. Nakakalungkot lang na ginawa ko yun sa kanya. Malungkot na saad nito bago tumingin sa lalaki. Tama na yan. Hindi na rin naman mahalaga ang bagay na yon. Isa siyang malaking tinik sa daraanan ko. Kaya minabuti ko lang na alisin. Wala kayong kasalanan sa nangyari. Hayag niya bago tinalikuran ang mga ito. Samantalang malungkot na napatingin ang mga ito sa pera na nakalagay sa attache case. 7 years later, bahagyang napataas ang kilay ni Jenny Gomez o mas kilala bilang Miss Jen nang marinig ang sinabi ng ex-boyfriend niyang si Chester. Hanggang ngayon, mayabang pa rin ito gaya ng dati, bagay na kinaiinisan niya. Hindi nga niya matandaan kung anong nagustuhan niya sa lalaking ito dati at kung bakit naging ex pa niya. Jen, please, bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Pangako magbabago na ako. Pakiusap pa ng lalaki na pinaglapat ang mga kamay at inilagay yon sa tapat ng chin niya. Muli ay nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong ipinangako yon. Mga katagang hindi nito mapanghawakan. Bukod kasi sa mayabang ito, ubod pa ng babaero. Chester, sinabi ko na sa'yo, diba? Malabong magkabalikan pa tayo. Bukod kasi sa wala na ako nararamdaman para sa'yo. May ibang lalaki na akong gusto. And now, he's my boyfriend. Pagsisinungaling niya, sabay sulyap kay Jiven, na noon ay abala sa pagmamap ng sahig. Guwapo si Jiven, matangkad at matipuno ang katawan. Singkit ang mga mata, may matangos na ilong, may mga labing mapang-akit. Kahit sinong babae, magkakagusto sa binata. Aminado siyang may mga sandaling naaakit siya sa mga ngiti ng binata. Ngunit sa tuwing naiisip niya na posibleng babaero din ito gaya ni Chester, hindi niya maiwasang paalalahanan ang sarili na lagyan ng pagitan ang anumang meron sa kanilang dalawa. Sino? Usisa pa nito bago sinundan ng tingin ang sinusulyapan ng dalaga. Ganun na lang ang pagngisi niya nang makita kung sino ang tinutukoy nito. What? Taas kilay na usisa niya. Siya ba ang tinutukoy mo? Di hamak na mayaman naman ako kaysa sa kanya. At bukod pa dun, professional ako. Mas malaki ang kinikita sa hampas lupang yan. Sigurado ako na hindi kanya kayang dalhin sa mga mamahaling restaurant. O baka nga hanggang street food lang ang kaya niyang bilhin for you. Samantalang ako, I can buy expensive things or food. It doesn't matter kung hindi niya ako mabilhan ng mga bagay na gusto ko. As long as we're together
Money doesn't matter to me. May pera naman ako. Sagot pa niya bago itong nginitian ng matamis. Jiven, come here. Tawag niya sa binata na takang lumapit naman sa kanya. Ang gusto lang naman talaga niya ay inisen si Chester. Nang sa ganon, tigilan na siya ng lalaki. May kailangan kayo, Miss Jen? Nakapang-usisa nito sa dalaga. Sa halip na sagutin ang tanong ng binata, tumayo lang siya bago kumapit sa balikat ni Jiven na napakunot noo. Honey, I want you to meet Chester. Chester, this is Jiven, my boyfriend. Nakangiting pakilala niya bago ngumiti sa mga ito. Are you serious? Kumuha ka lang ng ipapalit sa akin. Hampas lupa pa. Ano ipambabayad niya sa date niyong dalawa? Ingos nito bago pinasadahan ng tingin ang binata nang umisilang sa sinabi niya. So it's you. Ang hindi nakatiis na wika ni Jiven na siyang ikinakunot noo ng dalawang kaharap niya. The one who makes her cry back then. Ngisi ng binata bago hinapit ang bewang ni Jen na halatang nagugulat sa nangyayari. Ano bang ginagawa mo? Pabulong niyang tanong sa binata at pilit na inalis ang kamay nito na nakahawak sa bewang niya. Bahagya pa siyang ngumiti nang mapansin ang nagdududang si Chester. Sakyan mo na lang ako. Pabulong na gante ni Jiven bago bahagyang inilapit ang mukha sa dalaga na halatang nagulat. Muntik nang tumalon ang puso ni Jen sa gulat dahil sa ginawang iyon ni Jiven. Halos isang dangkal na lang kasi ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Ramdam ni Jen ang bilis na pagtibok ng puso niya. Dahilan upang ikangisi ng binata. Marahil ramdam nito na kinakabahan siya. Calm down. Muli ay bulong ni Jiven sa dalaga. Natakang napatitig na lang sa mukha niya. Buset na lalaki to. Naisaloob niya at pilit na kinalma ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, patuloy pa rin sa mabilis na pagtibok ang puso niya na tila ba nakikipagkarera. Ang init ng hininga ng binata ang siyang nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa katauhan niya. Siguro, dala lang yon ng pagkakalapit ng mga mukha nila. Are you trying to convince me na may relasyon kayong dalawa? Napapalatak pang wika ni Chester sa dalawa bago ngumisi. Hindi, pero gusto ko lang lagyan ng marka ang pagmamay-ari ko. Sagot naman ni Jiven bago yumukod at walang paalam na hinalikan ang pisngi ng dalaga na nagulat sa ginawa niya. Mariin siyang napapikit upang maibsan ang inis sa binata. Sukat ba namang halikan siya nito nang walang paalam? Ngunit inis nga ba ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun o kilig? Mariin siyang napapikit at binaliwala ang nararamdaman. You jerk! Humanda ka sa akin mamaya. Banta niyang pabulong kay Jiven bago bahagyang siniko ang sikmura nito. Pasensya ka na, Chester. Masyadong clingy kasi tong boyfriend ko, lalo na pag nagsiselos. Pagsisinungaling niya, bagamat may pagbabanta kay Jiven na humanda ito pagkaalis ni Chester. Whatever, I'm not done with you, Jen. Babalik ako para siyuin ka. Gagawin ko ang lahat para maagaw ka sa hampas lupang yan. Banta pa nito bago sinamaan ng tingin ang binata nang umisilang sa kanya. Kitang-kita ang iritasyon sa mukha ni Chester bago umalis ng cafe. Samantala, nang matiyak ni Jen na nakaalis na ang dating nobyo, inis na tinulak niya palayo sa kanya ang binata bago sinamaan ito ng tingin. Sinamantala kasi nito ang pagkakataon na mahalikan siya kanina.
kahit pa nasa pisngi lang. Sumunod ka sa akin, Mr. Jivan Dalval, sa office room. Galit niyang utos sa lalaki bago padabog na naglakad patungo sa opisina niya. Dalval kasi ang ginamit na apelyido ni Jivan matapos siyang itakwil ng lolo niya. Pagkabukas ni Jen ng pinto, padabog na naupo siya sa shovel chair. Mariing napahawak pa siya sa sentido. Hindi niya alam kung paano aalisin ang inis na nararamdaman para sa binata. Miss Jen, pasensya na sa ginawa ko kanina. Ang totoo, gusto lang naman kitang tulungan. Paliwanag pa ni Jivan sa dalaga nang makita ang iritasyon sa mukha nito. Na tila anumang oras, handa siyang sunggaban. Gusto mo kong tulungan o pagsamantalahan? Yamot niyang tanong sa lalaki bago tumayo. Ikaw, inis niyang sigaw bago muling napahawak sa sentido. Sorry Miss Jen, kung hindi ko ginawa yon, baka hanggang ngayon nandito pa rin siya at kinukulit ka. At isa pa, ikaw naman ang nagsabi na boyfriend mo ko. Pagtatanggol ni Jivan sa sarili. Inis na sinamaan niya ito ng tingin. Aminado siyang madalas silang nagbabangayan ng lalaki. Malakas kasi ito mang-asar, bagay na ikinaiinit ng ulo niya. Bagamat hindi niya maitatanggi na may kung ano sa puso niya ang natutuwa sa ginagawa nito. Kung wala ka nang sasabihin, I have to go. At isa pa, tapos na ang duty hours ko. Nisipang paalam ni Jivan. Wala siyang nagawa kundi ang senyasan itong umalis. Wala ka pang balak na umuwi? O sisa pa nito sa dalaga. It's none of your business. Yamot niyang tugon. Nag-aalala lang naman ako na baka bumalik si Mr. Yabang at bigla kanyang kulitin. Ayaw kong isipin niya na pabaya kong boyfriend. Ngisipa ni Jivan bago kinindatan ang dalaga na mas lalong nairita sa ginawa niya. Excuse me, we're just pretending a while ago, kaya huwag kang mangarap na papatulan kita, okay? Mariing wika niya sa binata nang umisilang sa sinabi niya. Pagkuway, natawa pa ito sa huli. Mas mabuti ng malinaw, bawal kang ma-fall sa akin. Wika ni Jivan, sabay kindat sa dalaga. Yuck! Never gonna happen. Mariing tanggi niya bago muling tinuro ang pinto. Get out. Aaminin niyang na-offend sa sinabi nito. Paanong hindi siya naging type ni Jivan? Maganda naman siya. Kalma lang Miss Jen. O siya, aalis na ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Nakangiting bilin ng binata bago nito tuluyang nilisan ang lugar. Samantalang, tanging pagbuntong hininga na lamang ang ginawa ni Jen nang maiwan siyang mag-isa. Kung di lang dahil sa ex niya, hindi niya sasabihin na nobyo niya si Jivan. Kumukulo talaga ang dugo niya sa binata. At isa pa, kung hindi lang talaga siya pinakaiusapan ni Tristan na tanggapin si Jivan, baka matagal na niya itong pinalayas. Hindi naman niya ito magawang tanggihan, lalo na't malaki ang utang na loob niya sa lalaki. Si Tristan ang dahilan kung bakit hindi niya magawang palayasin si Jivan. Kahit na papaano, malaki ang utang na loob niya sa kaibigan. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang makapagtapos ng pag-aaral, kung bakit nagkaroon siya ng sariling cafe. Kung hindi siya sinama sa racket nito, hindi siya kikita ng malaki. Simple lang naman ang ginawa niya, ngunit malaking pera ang natanggap niya. Nang araw na yon, hinak nila ang CCTV para walang makuhang impormasyon ang chairman sa totoong nangyari. Magaling kasi siya sa computer. Aminado siyang masama ang ginawa niya. Nawalan ng karapatan ang lalaking yon na mamuhay kasama ang pamilya nito nang dahil sa kanila.
nang dahil sa pera. Ganun ba talaga ka-impluwensya ang pera at nagawa nila ang bagay na yun? Malungkot na napabuntong hininga siya at mas pinili na lamang nakalimutan ang nangyari. Palabas na sana si Jiven ng pinto nang bigla siyang matigilan dahil sa pagpasok ng isang babae, dahilan upang mapakuyom siya ng kamao. Kahit kailan, hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Ang babaeng naging dahilan kung bakit napatalsik siya sa Ashford Palace, kung bakit nagawa siyang itakwil ng pamilya niya. G, wika pa ng babae na halatang nagulat din nang makita ang binata. Sa halip na pansinin ang pagtawag nito, nagbigay daan lamang siya sa babae upang tuluyang makapasok ito. Ngunit agad siyang hinawakan ng babae sa kamay. We need to talk, wika pa nito sa mahinahong tinig. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Jiven sa babae. Pagkuway, sabay silang lumabas ng cafe kung saan nagtatrabaho ang binata. Para makapag-usap sila ng maayos, kinailangan pang tumungo ng mga ito sa parke kung saan tahimik at walang masyadong tao. Hindi mabilang ng binata kung ilang beses na siyang napabuntong hininga. Hanggang ngayon, nananatili pa rin ang galit niya para sa dalaga. Kahit kailan, hindi niya magawang kalimutan ang ginawa nitong kasalanan sa kanya, kung paano nito winasak ang buhay niya. G, alam ko na hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako napapatawad sa nangyari noon. Nang dahil sa akin, nagawa kang palayasan sa palasyo. Nang dahil sa akin, kinamuhian ka ng buong pamilya mo. Wika ng babae na punong-puno ng pagsisisi. Walang magagawa ang sorry mo sa nasayang na 7 taon. Nang dahil sa'yo, namuhay akong mag-isa. Nang dahil sa ginawa mo, nawasak ang buhay ko. Kung sana hindi na lang kita tinulungan ng araw na yon. Sumbat niya sa babae na saglit na natigilan. Alam kong sukdulan ng galit mo sa... Sino ang nag-utos sa'yo na gawin yun sa akin? Nasirain ang buhay ko? Tanong niya sa marahas na tinig, dahilan upang ikatigil nito ang sasabihin. G, sabihin mo sa akin sino ang taong yun at bakit gusto niyang mapatalsik ako sa palasyo? Galit niyang sigaw. Hindi ko alam. Pagsisinungaling nito sa binata, lalo na't nangako siya na habang buhay na niyang itatago ang lahat. Hindi mo alam? Paasik niyang wika bago na pati imbagang. Nang dahil sa ginawa niyo, nasira ang buhay ko. Nawalan ako ng karapatan na makita ang pamilya ko. Nang dahil sa inyo, hindi ako makabalik sa mundong kinabibilangan ko. Galit niyang sigaw na napupuyos sa galit ng mga sandaling yon. Kahit ang masilayan ng mami ko, hindi ko magawa. Wika niya sa mahabang tinig. Patawad, ang tanging nasabi na lamang nito at hindi napigilan ang maluha. Alam niyang napakalaki ng atraso niya sa binata. Walang kapatawaran ng ginawa niyong pagsira sa buhay ko. Galit niyang wika sa babae bago ito tinalikuran. G, hindi ko ginusto ang lahat. Sigaw ng babae. Kung may magagawa lang ako para ibalik ang panahon, ginawa ko na. Kaso wala. Kahit balibalik rin ng mundo, hindi ko na mababago ang nakaraan. Malungkot na hayag ng babae sa binata na natigilan. Kung ganun, sino ang taong nag-utos sa'yo na sirain ako? Tanong niya sa babae na marahang umiling lang. Hindi ko pwedeng sabihin. Nangako ako na kakalimutan ang nangyari. Pag-amin nito. Ito na ang huling pagkakataon mo para itama ang nagawa mong mali sa loob ng 7 taon. Kaya sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yun? Galit niyang sigaw sa babae.
Si Mr. Dave Delval. Pag-amin niya at hindi napigil ang maiyak. Samantalang di mapaniwalang natigilan ang binata sa revelasyong iyon. Nanlaki ang mga matang nakatitig lang siya sa dalaga. Inutusan niya kami na gumawa ng paraan para itakwil ka ng Sherman, para mapalayas ka sa Ashford Palace. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi niya kasi nagustuhan ang mga ginagawa mo, kaya siya nagalit at nag-utos na sirain ka. Dugtong pa ni Hera. Mariin siyang napakuyom ng kamao dahil sa sinabi nito. Paanong nagawa yon ng sarili niyang ama? Alam niyang ayaw nito sa kanya noong simula pa lang. Pero ang sirain ng buhay niya, paano nito naisip ang bagay na yon? Gulat na napatayo si Jen sa sinabing yun ni Hera. Ito ang babaeng kasama nila sa planong pagpapatalsik kay Jeevan Ashford. Pinatawag kasi sila ni Tristan. Ang buong akala ni Jen, hindi na sila magkikita-kita pang muli. Matapos ang ginawa nilang paninira sa nag-iisang tagapagmana ng mga Ashford. Anong ibig mong sabihin na alam na ni Jeevan ang tungkol sa ginawa ng kanyang ama? Ang di makapaniwalang sambit niya na medyo tumaas ang tinig. Pero paano nangyari to? Bakit mo sinabi sa kanya ang totoo, Hera? Tanong ni Kurt na di pa rin makapaniwala. I'm sorry, hindi ko na kayang itago pa ang buong katotohanan. Sa loob ng 7 taon, namuhay tayo ng masaya at nagagawa ang mga bagay na gusto natin. Samantalang, may isang taong nagdurusa ng dahil sa ginawa natin. Ang totoo, wala sana akong balak na sabihin pa sa kanya ang lahat. Kaya lang, nakita ko siya sa cafe na pagmamay-ari mo, Jen. Pag-amin ni Hera bago sinulyapan ang dalaga na napakunot noo. Nagtatanong ang mga matang. Tumitig siya kay Hera. Pagkuway, tinuro ang sarili. Nawari nagtataka. Sa cafe ko? Paano ko tatanggapin ang taong... Si Jeevan, nagtatrabaho siya sa cafe mo, Jen. Pag-amin ni Tristan, dahilan upang matigilan ang dalaga. Si Jeevan Delval at Jeevan Ashford ay iisa. Pagbibigay alam pa nito. So noon pa lang, alam mo na ang tungkol kay Jeevan? Kaya ba pinapasok mo siya sa cafe? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Paano mo nagawang pagtrabahuhin sa cafe ko ang lalaking yun? Alam mo naman ang ginawa nating kasalanan sa kanya. Galit na sigaw ni Jen kay Tristan. All this time, nakakasama niya ang lalaking nagawa nila ng kasalanan nang hindi man lang niya alam. Dahil gaya ni Hera, hindi rin kaya ng konsensya ko ang mabuhay ng masaya. Dala ng katotohanang tayo ang naging dahilan para mawalan ng karapatan si Jeevan sa pamilya niya. Gusto kong bumawi sa kanya, ngunit hindi ko alam kung sa paanong paraan. Hanggang sa magbukas ka ng cafe, kaya naisip ko na makakabuti kung sa'yo siya magtatrabaho. Paliwanag ni Tristan. Kaya sa ganitong paraan yun naisip na bumawi sa kanya? Ang uyam niyang tanong. Sa loob ng 7 taon, nakakasama ko ang taong yun. Nakakausap na parang walang nangyari. Ang frustrated niyang tanong. Mariin siyang napahilot sa sentido. I even admire him. Pabulong niyang sambit. Sapat upang hindi marinig ng mga ito. Alam kong may kasalanan din ako sa nangyari. Pero Jen, may kasalanan ka din naman sa nangyari. Kung bakit kasi hindi mo man lang tinignan ang mukha niya nang maigi ng araw na yun. Kung bakit mas pinili mong kalimutan na lang ang nangyari 7 years ago. Himutok ni Kurt. Paano kung makikilala ang mukha niya? Nung araw na yun, nakasuot siya ng hoodie. Pasigaw niyang tanong bago ibinaling ang atensyon sa paligid. Kailangan niya ng isang bagay na mababalingan ng frustration niya dahil kung hindi, masisiraan siya ng bait. Hanggang sa dumako ang mata niya sa flower vase na display.
Kaya naman mabilis na lumapit siya at hinawakan yun. "Jen!" Tawag ng mga ito nang makita ang paghawak ng dalaga sa flower vase na aktong ibabato. "Ibaba mo yan. Alam mo ba kung magkano ang bili ko dyan?" Wika ni Kurt na tila natatakot na basagin yun ng dalaga. Mariin siyang napapikit bago kinalma ang sarili. Nang matiyak na maayos na ang pakiramdam niya, sa kanya lang binitawan ang flower vase at hinarap ang mga ito na nakaawang pa rin ang mga labi. Sa loob ng 7 taon, namuhay tayong tahimik. Kinalimutan ang nakaraan kahit na napaka-imposible na magawa nating makalimot. Lalo na't may naagrabyado tayong tao. Pero hindi na natin kasalanan yon. Mismong sarili niyang ama ang gumawa nun sa kanya. Kaya paanong hindi pa rin tayo magawang patahimikin ng nangyari 7 years ago? Ang napapailing niyang wika sa mga ito. Naiintindihan kita, Jen. Sa bagay, lahat tayo hindi makalimot sa nangyari. Sa totoo lang, hindi lang naman ikaw dyan ang namumuhay araw-araw na nakikita si Jiven. Ang totoo, kasama ko siya sa apartment ko. Lalo na't hindi naman niya ako kilala. Siguro kaya nagpa siya kung patirahin siya sa bahay. Kasi hindi kaya ng konsensya ko na hayaan at pabayaan lang siya. Bata pa nun si Jiven, gaya natin. Pag-amin ni Tristan, lahat sila napatingin sa lalaki sa sinabi nito. Nasa mga mata nila ang pagtataka, bagamat kapwa na pabuntong hininga. Kung tutuusin, kami lang ni Hera ang kilala ni Jiven sa muka, kaya hindi namin siya pwedeng lapitan. Lalo na ako dahil sigurado bugbog ang abot ko. Wika ni Kurt na bahagyang nalungkot. Bahagyang napangisisi dyan sa sinabing yun ni Kurt. Tanda pa niya ang araw na umuwi itong puro pa sa ang mukha. Ngunit agad ding napawi ang ngisi niya nang maalala ang mukha ng binata. Siguradong mahihirapan siyang harapin si Jiven, lalo na't ang laki ng atraso nila dito. Pagpasok ni Jiven sa opisina ng ama, tinangka pa siyang pigilan ng mga security guard, ngunit hindi siya nagpatinag sa mga ito. Ang bawat lumalapit sa kanya at pinipigilan siya ay walang atubilin niyang binabalibag hanggang sa makapasok siya sa loob. "Anong kailangan mo?" Formal na tanong ni Dave sa anak bago tumayo mula sa pagkakaupo sa swivel chair. Sa halip na pansinin ang tanong nito, dumako ang mga mata niya sa desk kung saan nakita niyang nakapatong ang pangalan ng ama sa metal sign tag. "Director Dave Dalval." Ingos niya sa ama na tila nang uuyam. "Hindi bagay sa'yo ang posisyon mo. Ano bang ginagawa mo dito?" Yamot na tanong nito. "Hindi ba't pinagbawalan ka ng chairman na tumungtong sa mga property niya?" "Alam ko, nangyari lahat yun dahil sa'yo. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Kung paano ako nabuo, kung paano mo ako dapat gamitin para umangat ka. Nung hindi ka nagtagumpay, ninais mo na lang na mawala ako sa landas mo. Nang sa ganon, magawa mo ang balak mo. Kaya nga gumawa ka ng paraan, diba? Ang sirain ako sa mata ni Lolo. Lahat ng yun nangyari yun ayon sa plano mo." Hayag pa ni Jiven bago hinawakan ang metal sign tag ng ama. "So alam mo na pala ang tungkol sa bagay na yan?" Ngisi pa nito. "But it's too late dahil sigurado ako na hindi magtatagal. Ako na ang magiging chairman ng kumpanya na to." Ngisi pa ni Dave sa ama. "Hanggang ngayon, wala ka pa rin kwenta. Hindi ko alam kung paanong naging anak kita. Wala kang silbi sa akin." Yamot na sabi nito bago umikot para makalapit sa binata. "Tinatanong niyo pa talaga ang bagay na yan?" Ang di makapaniwalang sambit niya. "Alam niyo ang dahilan kung bakit mas pinili kong huwag maging tagapagmana ni Lolo. Mas nanaisin ko pang mapunta kay Harold ang kumpanya kaysa sa akin.
Dahil alam ko naman na gagamitin niyo lang ako para magtagumpay kayo sa masamang hangarin niyo. Tugon niya sa ama na punong-puno ng galit ang bawat katagang binitawan. Sa halip na sagutin ang sinabi niya, sinuntok lang siya nito sa sikmura, dahilan upang maimpit siya sa sakit. Kaya ayaw ko sa'yo dahil masyado kang makasarili. Yun na nga lang ang kabayaran mo sa akin, pero hindi mo pa magawa. Baka nakalimutan mo nang dahil sa akin kaya ka nabuo at narito sa mundong to. Kung alam ko lang na kagaya mo ang ibibigay sa akin, sana hindi ko nalang ginawa yun. Pinagsisisihan ko na ikaw ang naging anak ko. Galit niyang sigaw sa binatang nakahawak sa nasaktang sikmura. Pero huli na ang lahat. Narito ka na sa mundong to. Kaya naman, Jiven, sa huling pagkakataon, hihingin ko ang tulong mo. Pumunta ka sa Ashford Palace at hilingin sa matandang yon na ibigay sa iyo ang kumpanya, maging ang lahat ng ari-arian niya, at ilipat mo yun sa pangalan ko. Utos pa niya sa anak. Mahihibang ka na. Hindi ako hangal kagaya mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sundin ka. Yamot niyang tugon sa ama. Kapalit ng buhay ng mga mahal mo ang mga yon. Mamili ka. Kaligtasan ng iyong ina at ni Harold. Kapalit ang mga kayamanang yun. Pananakot pa nito sa binata na natigilan. Oo nga pala, wala kang alam sa mga nangyayari. Sa loob kasi ng 7 taon na yon, hindi mo na sila nakita pang muli. Marahil sumama ang loob mo sa kanila, kaya mas pinili mong magtago. Ngisi pa nito na tila nakakaloko. Anong hindi ko alam? Sigaw niya sa ama nang makita ang nakakalokong ngisi nito na tila ba nahihibang na. May malubhang karamdaman ang mami mo at ang chairman naman malapit nang mamaalam sa mundong to. Si Harold abala sa pagbabantay sa mga pabigat na yon, kaya ako ngayon ang namamahala sa kumpanya. Ngisi pang pagbibigay alam nito. Dahil sa labis na inis sa ama, wala sa sariling kinuwelyuhan niya ang ama. Nagpupuyos sa galit ang puso niya. Tila anumang oras, sasabog ang galit niya. Anong ginawa mo sa kanila? Galit niyang sigaw sa ama nang umisilang. Nang mga sandaling yun, nilamon na ng galit si Jiven. Wala siyang maramdaman kundi puot. Gusto ko ang galit na nakikita ko ngayon sa puso mo. Galit na may konting sakit. Ngisi pa nito sa binata. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita kitang ganyan. Natatawa pa nitong sabi. Baliw ka na. Sigaw niya bago ito tinulak. Nag-aalab ang puso niya sa galit ng mga sandaling yon. Kapag galit ka, hindi ko maiwasang maalala ang sarili ko sa'yo. Dahil kagaya mo, hindi ko rin kayang kontrolin ang emosyon ko. Ngisi pa nito na tila nasisiyahan sa nakikita. Kahit kailan, hindi ako magiging kagaya mo. Mariing wika niya sa ama at naroon pa rin ang galit sa mga mata. At kung sakali mang magaya ako sa'yo, mas nanaisan kong mawala sa mundong to kaysa ang makapanakit ng mga taong mahal ko. Dugtong pa niya. Hindi mo maiiwasan ang bagay na yun, Jiven. Lalo na't dugo ko ang dumadaloy sa'yo. Saad pa nito sa binata na napapailing lang. Walang imik na tinalikuran niya ang ama. Kailangan niyang bumalik sa mansyon at matiyak ang kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit ang mga katagang binitawan ng kanyang ama ang siyang nagpatigil sa kanya. Anong sinabi mo? Galit niyang ulit sa tanong mula sa ama. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ngisi pa nito. Kapag nagpumilit kang pumunta doon nang hindi sinusunod ang gusto ko, isa sa kanilang 3 ang mamamaalam. Sino kaya ang uunahin ko sa kanila? Ang chairman kaya
Pero sigurado, masama pa rin ang loob mo sa kanya. O kaya naman ang mami mo. Sigurado akong mababaliw ka kapag pinatay ko siya. Pero hindi ko makukuha ang yaman pag ginawa ko yon. Si Harold, hindi ba't close naman kayong dalawa? Siya na lang kaya ang unahin ko. Subukan mo lang na gawin ang bagay na yon. Ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Kaya wag mong gagalawin ang pamilya ko. Kung ayaw mong ako na sarili mong dugot laman ang tumapos sa buhay mo. Banta niya sa ama na nanlilisik ang mga mata sa galit. Nang makita niyang tumawa lang ito, wala na siyang nagawa, kundi ang talikuran na lamang ang ama. Wala siyang mapapala kung makikipagtalo lang dito. Alam naman niyang hindi siya mananalo, lalo na't hawak nito ang mga mahal niya sa buhay. Mula sa maliit na opisina ni Jen, naroon ang mga kaibigan niya. Sinusubukan kasi nilang i-hack ang CCTV mula sa Ashford Palace. Ngunit mahigpit ang seguridad kaya hindi sila makapasok. Parang kinakalawang na yata yung skills mo dyan, biro ni Kurt. Tumigil ka nga dyan, mahigpit ang seguridad nila kaya hindi ako makapasok. Ingos niya sa binata. Anong balak natin? Usisa naman ni Tristan na napapaisip. Ikaw ang leader ng grupo na to, kaya dapat sa'yo nang gagaling ang ideyang yun. Sagot naman ni Hera. Sasagot na sana si Tristan nang biglang bumukas ang pinto at gulat na mukha ni Jiven ang bumungad. Nagtatanong ang mga mata nito na magpalipat-lipat ng tingin sa kanilang lahat. Magkakakilala kayo? Gulat niyang tanong bago sinara ang pinto. Takang tumingin siya kay Tristan. Pagkuway sa lalaking katabi nito. Ikaw yung lalaking yun, diba? Ang di makapaniwalang sambit niya. Teka, ang ibig sabihin, kayo ang grupo ng... Saglit siyang natigilan nang may ma-realize. Ay, bisit. Ines na sambit ni Jiven sa mga ito. Kung ganun, sa loob ng 7 taon, nakakasama ko ang mga taong gumawa nun sa akin. Unbelievable. Yamot niyang sambit. Magpapaliwanag kami. Hayag ni Tristan sa binatang tila frustrated sa nangyayari. Alam kong si Dave ang nag-utos sa inyo. Pero seryoso, bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ang bagay na to? Kung bakit mas pinili niyong makipaglapit sa akin? Anong dahilan niyo? Ninanais niyo bang gumaan ang loob ko? O maibsan ng konsensyang dinadala niyo? Di pa rin makapaniwalang sambit niya. Tama ka, singit ni Jen bago inis na tumayo at hinarap ang binata. Aminado kami nagkamali ng araw na yon. Kaya nga gumagawa kami ng paraan ngayon para tulungan ka. Para ibalik ka sa Ashford Palace. Nang sa ganon, lahat tayo matahimik na. Hayag pa niya sa binata na napakunot noo. Lahat ng exit sa Ashford Palace, mahigpit ang bantay. Tiniyak na lang, walang may makakapasok mula sa labas. At wala ring makakalabas mula sa loob ng walang pahintulot. Galing sa sinumang namumuno ngayon sa Ashford Palace. Hayag ni Kurt. Nang magkasakit ang chairman, bigla na lang na-promote si Mr. Dave Dalval as executive director. Hindi lang yon, temporary siya ang namamahala ng kumpanya, maging lahat ng ari-arian ng mga Ashford. Dugtong ni Tristan. Ayon sa nakuha kong impormasyon mula sa ospital, may personal doctor ang madalas pumunta sa Ashford Palace. May malubhang karamdaman ang chairman at anumang oras, pwede siyang bawian ng buhay. Ang anak naman niya ay mahina din ang katawan. Honestly, palihim kung sinilip ang record ni Miss Jaya. May toxic substance sa katawan niya. Ibig sabihin, may taong palihim na lumalason sa kanya. Singit ni Hera na isang professional doctor at nagtapos abroad. Ang bisit na lalaking yun. Lahat gagawin niya para sa kayamanan.
Galit niyang sambit at napakuyom ng kamao. Kailangan kong makapasok sa Ashford Palace. Kaya nga kami nandito para tignan kung magagawa naming makapasok sa Ashford Palace nang hindi nalalaman ng mga bantay. Hayag ni Jen bago muling sinulyapan ang computer. May isang paraan pa para makapasok sa Ashford Palace. 5 minuto lang ang itatagal sa pag-hack ko ng CCTV bago nila mapansin. Kaya kailangan makapasok kayo sa loob ng computer room para patulugin ang sinumang bantay doon. Nang sa ganon, mapigilan ang makagawa ng ingay o malaman nilang may nakapasok sa Ashford Palace. Hayag ni Jen habang napapaisip. Yun pa lang kasi ang naiisip niyang paraan para makapasok sa Ashford Palace. Teka, gumawa kayo ng plano ng hindi sinasabi sa akin. Hindi niyo alam kung gaano kadelikado ang pumunta doon. Natitiyak kong buhay ang kapalit oras na nagkamali kayo. Wika ni Jiven na tila di makapaniwala. Gusto lang namin makabawi. Kaya ginagawa namin to nang hindi sinasabi sa'yo. Gusto naming ibalik ka sa Ashford Palace at patalsikin ang sakim mong ama. Hayag ni Tristan na napakuyom ng kamao. Kaya hindi nyo iniisip ang kaligtasan nyo. Marahil kilala nyo si Dave. Hindi siya magdadalawang isip na patayin kayo. Kung ako nga na sarili niyang dugot laman, nagawa pa niyang patalsikin sa palasyo. Kayo pa kaya? Para sa kanya, walang halaga ang buhay niyo. Wika ni Jiven na napakuyom ng kamao. Ang totoo, binalak niya talagang pumunta kanina sa Ashford Palace. Ngunit naisip niya ang kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Anong gagawin natin? Takang usisa ni Tristan na napapaisip. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo dito habang alam ang katotohanang may buhay na pwedeng manganib. Kung sabihin na lang kaya natin sa mga pulis. Suhestyon pa ni Kurt. Sira ka ba? Sa tingin mo, may maniniwala sa atin kapag ginawa natin yon? Matibay na pader ang babanggain natin. Kumbaga, para lang tayong hilaw na itlog. Wika pa ni Hera na napapaisip. Bakit mo naman kasi ibabato yung itlog na hilaw sa pader? Nag-iisip ka ba? Natural na masisira agad yun. Ingos ni Kurt na nakatikim ng batok kay Jen. Metaphor ang ginawa niyang words. Sa madaling salita, wala tayong laban sa mga Ashford o kay Dave Delval hanggat siya ang namamahala ng Ashford Palace. Paliwanag ni Jen sa kaibigan matapos itong batukan. Anong gagawin natin? Kung nagkataon na nagpadalos-dalos tayo sa kilos natin, baka bangkay na tayong nakalabas. Wika naman ni Kurt na napapakamot sa batok. May isang paraan pa para makapasok sa Ashford Palace. Wika ni Jen bago sinulyapan si Jiven na tahimik lang. Ano naman yun? Hays, parang ayaw ka sa ideya mo. Kapag ginawa natin yon, tiyak na pwedeng manganib ang buhay ni G. Wika pa ni Tristan nang mahulaan ang iniisip ng kaibigan. Wala na tayong ibang paraan na pwedeng gawin maliban na lang kung magbago ang isip ni Mr. Delval. Saad ni Hera. Pero suntok sa buwan ang bagay na yun. Dagdag pa niya. Pero hindi natin pwedeng gamitin si Jiven. Minsan na siyang napahamak dahil sa atin. Wika naman ni Kurt. Kung magagawa niyong ilabas si na Grandpa, Mommy at Harold sa palasyo, nakahanda akong gawin yun. And the rest, ako nang bahala humarap kay Dave. Tiyakan niyo lang na mailalabas niyo sila ng buhay. Ayon ni Jiven. Pero napakahirap gawin yon at hindi pa tayo sigurado kung uubra yun o hindi. Pag-amin ni Jen bago muling sinulyapan ang computer. Kung sakali mang pumalpak ang plan A, dapat may plan B tayong nakahanda. Ngunit kahit pati yun, hirap tayong maisagawa sa sobrang higpit ng bantay sa Ashford Palace. Para lang tayong dumaan sa butas ng karayom. Dugtong pa niya. Kung kusa akong babalik sa Ashford Palace, malaki ang tsansa na magtagumpay tayo.
Yun kung hindi malaman ni Dave ang plano natin. Kailangan kong makuha ang loob niya. Nang sa ganon, magawa niya akong pagkatiwalaan. Saad ni Jeevan na napapaisip. Tahimik na nakatingin lang ang mga ito sa kanya na tila napapaisip. Marahil dahil sa sinabi niya, kung sakali mang magtagumpay sila na makapasok, walang katiyakan din kung makakalabas pa sila ng buhay o baka malamig na bangkay. Gabi na, ngunit hindi pa rin magawang matulog ni Jeevan. Hindi maalis sa isip niya ang kalagayan ng mga mahal sa buhay. Sobra siyang nag-aalala sa mga ito. Tiyak na pinahihirapan ito ngayon ng kanyang ama. Still thinking about them? Dinig pa niyang wika ni Jen. Ang buong akala niya, tulog na ito. Ngunit hindi pa rin pala. Kanina, matapos mag-usap-usap, napagpasyahan nilang manatiling kasama ang isa't isa. Baka may gawin pang hindi maganda si Dave. Oras na nagkanya-kanya pa sila. Marahan niya itong nilingon, kung saan nakita niya itong may hawak na isang baso ng gatas. Marahil hindi rin makatulog. Bakit gising ka pa? Usisa niya na may pagtataka. Isang malalim na pagbuntong hininga lang ang narinig niyang sagot sa dalaga. Kaya napangiti siya ng wala sa oras. Parang ang bigat ng pinagdadaanan mo ah. Biro niya, ngunit iningusan lang siya nito. Honestly, iniisip ko kung paano makabawi sa'yo, G. Noong una, hindi ko talaga alam na ikaw ang taong yun. Nagulat na lang ako nang sinabi sa akin ni Hera na ikaw ang... It's okay, nakaraan na yon. At saka, naiintindihan ko kayo. Hindi na yun mahalaga sa akin. Awat ni Jeevan bago ngumiti rin ng malungkot. But still... Hush. Awat niya bago inilagay ang daliri sa gilid ng labi nito upang awatin ang dalaga na takang napatitig sa kanya. Nakaraan na yon. Patawarin mo na ang sarili mo sa nangyari. Saad pa niya, ngunit inis na tinabig lang nito ang kamay niya. Ayos, ang baho ng kamay mo. Teka nga, bakit amoy yosi ang kamay mo? Takang puna ni Jen sa binata bago hinawakan ang kamay nito. Don't tell me. Mali ka. Hindi sa akin yun. May isang siraulo kasing basta na lang tinapon sa lapag yung pinagamitan niya ng yosi. Kaya dinampot ko. Kaso napaaso ako at dumikit ata sa kamay ko yung amoy ng sigarilyo. Pagtatama niya bago inamoy ang sariling mga kamay. Ayos, baliw talaga to si Kurt. Kahit kailan napakadugyot niya. Inas na wika ni Jen at di na malayan ang paglabas ni Kurt. Ayos, bakit ako na naman ang nakita mo? Ingos ng lalaki bago naupo sa couch. Sinabi ko na sa'yo, matuto kang magligpit ng kalat mo. Yamot na wika ni Jen sa binata. Ibaba mo yung paa mo. Utos pa niya sa lalaki na napapakamot na lang ng ulo. Teka nga, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Sagot pa ni Kurt na patingin sa hawak na baso na may lamang gatas. Pwede ba ang akin na lang yan? Ano ka sinuswerte? Gumawa ka ng sayo. Ingos pa ni Jen kay Kurt na kanina lang ay nagpapaawa. Samantalang napapailing na lamang si Jeevan na nakatingin sa dalaga. Aktong tatalikod na sana siya nang tawagin ni Jen ang pangalan niya. Bakit? Takang usisa niya sa dalaga bago ito muling hinarap. Here, inumin mo to para makatulog ka at nang makapagpahinga. Utos pa nito bago tumayo matapos tanggapin ni Jeevan ang baso na may lamang gatas. Hindi na nito hinintay ang tugon niya at kusa na itong umalis. Saka pumasok sa kwarto nito. Pwede bang akin na lang yan? Hiling ni Kurt sa binata na nilayo ang baso ng aktong kukunin niya yon. Manigas ka dyan. Sa akin binigay ito ni Jen at hindi sa'yo. Ingos niya sa lalaki. Pagkuhay, sinaid ang laman ng baso. Wow, ang sarap naman ito. Hindi siya gaanong matamis
at ang creamy. Ngumiti siya kay Kurt na tila nang iinis. Pasensya na, naubos ko. Masarap kasi paggaling kay Jen. Paano yan? Mauna na akong matulog. Pakihugasan na lang ang baso ko ah. Pang-iinis pa niya bago binigay sa lalaki ang baso. Saka naman siya kumaripas ng takbo nang marinig ang inis na pagmumura nito. Ayos para kayong mga bata. Ingos ni Hera na siyang ikinagulat ni Jiven. Hindi niya inaasahan na naroon ito at pababa ng hagdan. Bumaba ka na dyan, Jen. Sigaw pa ng babae at sinulyapan ang nakabukas na pinto ng kwarto ni Jen. Ilang sandali lang lumabas si Jen ng kwarto, bagay na ipinagtataka ni Jiven. Anong gagawin niyo? Usisa pa niya. Lahat tayo hindi makatulog, kaya mag-inuman na lang tayo. Saad pa nito sa binata na napakunot ng noo. Hindi siya pwede mag-inom. Awat ni Jen kay Hera nang aktong hihilahin nito ang binata. Ever since, hindi ko pa siya nakitang uminom. Paliwanag pa nito. Hindi nga, hindi ka nagiinom? Usisa pa ni Hera sa binata na marahang napatango. Naturingan kang basagulero ng pamilya mo pero wala kang bisyo? Di makapaniwalang wika pa nito na napapailing. Bumaba ka na rin, Jiven. Samahan mo na rin kami. Pero bawal ka mag-inom, okay? At isa pa, nag-milk ka. Bilin pa niya kay Jen sa binata na marahang napatango. Pababa na sana si Jen ng hagdan nang di sinasadyang napatid siya ng sariling mga paa. Mabuti na lang naging maagap si Jiven na hawakan ang kamay niya. Oh my God, muntik na ako doon. Sambit pa ng dalaga na napahawak sa dibdib. Okay ka lang, mag-iingat ka naman kasi. Paano kung hindi kita nahawakan? Magkakaroon ka ng bukol o kaya galos. Wika pa ni Jiven bago sinipat ang paa ng dalaga. Nasaktan ba yung paa mo? Usisa niya na marahan nitong kinailing. Teka nga, ganito kayo mag-usap? Concern sa isa't isa? Puna ni Hera sa dalawa na sabay pang napailing. Napangisi pa siya nang makitang pinamulahan ang mga ito. Ano bang sinasabi mo? Bumaba na nga kayo, tara na. Ingos ni Jiven bago na unang bumaba sa mga ito. Ayos yun ah, nakalimutan niyang hindi siya nainom. Puna ni Hera bago napapailing na sumunod sa binata. Samantalang nakangiting bumaba na rin si Jen. Pagkaupo ni Jiven sa sofa, agad na sumunod sa kanya si Hera. Nagdududa ang mga mata nito na tumingin sa kanya, bagamat binabaliwala na lamang niya. Ilang sandali lang ang lumipas, nagsimula ng mag-inuman ang magkakaibigan, habang siya nakaupo lang sa tabi ni Jen. Tahimik na kumakain at nakikinig sa usapan ng mga ito. Aaminin niya nung unang malaman ni Jiven na ang mga ito ang dahilan kung bakit siya napatalsik sa palasyo. Nagalit talaga siya. Ngunit napagtanto niya, wala sa mga ito ang mali, na hindi mangyayari yon kundi dahil sa ama niya na siyang punot dulo ng lahat. Saglit niyang pinagmasdan si Jen na noon ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan nito. Masaya ito na tila ba saglit na kinalimutan ang magulong mundo. Ang mga ngiting yon ni Jen, ang kahinaan niya, ang dahilan kung bakit mas pinili niyang manatili sa tabi nito, na kahit mas madalas siyang pagsungitan ng dalaga. Yun ay dahil masaya ang puso niya na kasama nito. Ngunit ngayon, sa sitwasyon niya, may kung ano sa puso niya ang nalulumbay. Sa tuwing iniisip niya na posibleng makasama niya ito habang buhay, tanging lungkot ang gumuguhit sa kaibuturan ng puso ng binata. Ayaw niyang masayang ang buhay ng mga ito nang dahil sa kanya. Kahit na may nagawang kasalanan pa ang magkakaibigan, hindi pa rin kaya ng konsensya niya na hayaang mapahamak ang mga ito nang dahil sa sarili niyang ama. Kung may magagawa siya para iligtas ang mga ito,
Nakahanda siyang harapin yon, ano man ang mangyari. Kinabukasan, bandang 10:00 na nang magising si Jen. Naparami kasi sila nang nainom kagabi, kaya hindi na nila namalayan pa ang oras. At isa pa, hindi na niya maalala kung paanong nakapanhik siya sa kwarto niya. Bumaba siya ng hagdan habang sapo ang ulo. Agad siyang nagtuloy sa kitchen kung saan inabutan niyang nakaupo ang mga kaibigan niya. "Teka, ang aga niyo naman magising." Punan niya sa mga ito bago naupo sa bakanteng upuan sa mismong tabi ni Tristan. Tahimik na nagsalin lang siya ng malamig na tubig sa baso habang hinihintay ang sagot ng mga ito. "May problema ba?" Usisapan niya na may pagtataka. "Si Jiven, bumalik na siya sa Ashford Palace." Basag ni Tristan sa katahimikan. "Anong sabi mo? Bakit di niyo man lang siya pinigilan? Alam niyo ang mangyayari kapag bumalik siya doon." Ang di makapaniwalang sambit niya. "Si Tristan ang kausap niya kagabi. Hindi ko rin inaasahan na aalis na pala siya." Sagot ni Kurt at inis na hinampas ang lamesa. "Bisit, wala man lang akong nagawa para tulungan siya." Yamot pang wika niya bago muling hinampas ang lamesa. "Isa pang hampas mo dyan, tatamaan ka na sa akin." Inis na saway ni Jen sa kaibigan na agad namang tumigil. "Hindi pwedeng manahimik na lang tayo dito at hayaan siyang kalabanin ang kanyang ama na mag-isa." Yamot pang wika ni Tristan. "Gagawa ko ng paraan para makapasok sa Ashford Palace. Kakausapin ko ang doktor na siyang personal na manggagamot ni Miss Jaya." Wika ni Hera. "Kilala ka ni Mr. Dave. Kapag nalaman niyang pumasok ka sa Ashford Palace, sigurado kong hindi ka naaabuti ng bukas." Wika ni Tristan na napapaisip. "Tanging magagawa na lang natin ay umasa kay Jiven na malampasan ang lahat ng to. Ang magawa niyang patalusikin ang sariling ama." Dugtong pa niya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang nagawa na lamang ni Jen bago tinalikuran ang mga ito. Kailangan niyang makasiguro na nakabalik na nga si Jiven sa Ashford Palace. Agad siyang nagtuloy sa computer room kung saan madalas siyang mamalagi. Pagpasok niya sa loob, binuksan niya ang computer na madalas niyang gamitin. Nagsisimula pa lang siya sa paghahak nang biglang bumukas ang pinto at umasok ang mga kaibigan niya. "Sabi na nga ba dito ka pupunta?" Wika ni Kurt na sumunod sa dalawa palapit kay Jen. "Gusto ko lang matiyak na maayos na nakauwi si Jiven sa Ashford Palace." Tugon niya habang nasa computer ang buong atensyon. "Nag-aalala ka rin pala para sa kanya. Pero Jen, natitiyak kong hindi mapapahamak si Jiven, lalo na't hindi pa nakukuha ni Mr. Dave ang mga ari-arian ng pamilyang Ashford." Komento ni Tristan. "Nung nakausap ko si Jiven kagabi, naiintindihan ko ang gusto niyang mangyari. Tama naman siya. Kapag kumilos tayo ng hindi ayon sa plano, baka malamig na bangkay na tayong umuwi sa mga magulang natin." Dugtong pa niya. Hindi nakaimik si Jen sa sinabing yun ni Tristan. Tunay ngang wala silang nagagawa para kalabanin si Mr. Delval. Kapag magpumilit pa sila, baka isa sa kanilang apat ang mamaalam sa mundong ito. Samantalang tahimik lang si Jiven habang pinapanood si Harold na napasuntok sa pader. Katatapos lang kasi nito magalit matapos siyang makita na bumalik sa Ashford Palace. Hindi niya masisisi si Harold. Dala lang yun ng pag-aalala, kaya marahil nagagalit ito sa pagbabalik niya. "G, hindi ka na sana bumalik pa sa lugar na to. Di mo naman alam kung anong panganib ang naghihintay sa'yo. Si Mami, may malubhang karamdaman dahil kay Dave. Si Lolo, anong oras pwede siyang bawian ng buhay? Tapos ako, wala akong magawa kundi panoorin ang paghihirap nila. Wala akong kapangyarihan sa Ashford Palace nang dahil sa iyong ama." Hinaing ni Harold. "Kaya nga ako nandito, para tulungan kayong makalabas ng Ashford Palace
at bawiin kay Dave ang kapangyarihang binigay sa kanya ni Lolo. Hayag niya na siyang ikinailing ni Harold. Para kay Dave, mas mahalaga sa kanya ang kapangyarihan at kayamanan kaysa sa sarili niyang pamilya. Hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang buhay mo, oras na sinuway mo siya. Tugon ni Harold. Alam ko, nung una, inakala ko na napakaswerte ko dahil pinanganak ako sa mayamang pamilya. Meron akong ama na pinahahalagahan ako at meron akong ina't kapatid na sobrang mahal ako. Pero nung malaman ko at marinig ang sinabi ni Dave noong 7th birthday ko, wala akong ibang maramdaman kundi pagre-rebelde. Na yung sarili kong ama, ginawa lang akong kasangkapan para magkaroon siya ng kapangyarihan sa pamilyang to. Nung hindi siya magtagumpay sa plano niya, ninais niyang mawala ako sa landas niya. Kaya ako napatalsik sa Ashford Palace. At ngayong nakabalik ako, wala akong magawa kundi ang panoorin ang mga taong mahal ko na naghihirap. Hayag ni Jiven na punong-puno ng paghihinagpis ang kalooban. Masama ang loob niya sa ama nang dahil dito hindi na nagkaroon ng katahimikan ang buhay niya. Akmang sasagot na si Harold nang agawin ng pansin nila si Dave na noon ay papalapit sa kinaroroonan nila. Hindi ko inaasahan na bumalik ka na dito at nagkita na kayong magkapatid. Ngisipan nito na tila ng uuyam. Nasaan si Grandpa? Agad niyang tanong sa ama na natawa sa huli. Mukha yatang excited kang makita ang matandang yon. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin siya. Sagot nito bago tumingin kay Harold. Bakit nandito ka? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bantayan mo si Jaya? Bumalik ka na dun. Wika nito sa galit na tinig. Lihim namang napakuyom ng kamao si Jiven matapos marinig ang sinabi ng ama. Tila yata gumaspang ng husto ang pag-uugali nito. Inantay muna niyang makaalis si Harold bago hinarap ang ama na nakangisi lang sa kanya. Wala kang karapatan na utusan ng ganun si Harold. Wala kang karapatan na sigawan siya. Galit niyang saad sa ama na mas lalong nagpangisi. Mula nang mawala ka sa Ashford Palace, ako na ang higit na may karapatan sa tahanang to. Tugon ni Dave na tila pinagmamayabang pa sa binata ang kapangyarihang nalalasap nito. Tahanan, natatawang ulit niya sa sinabi ng ama. Paanong nagagawa mong tawaging tahanan ang pamilyang sinira mo? Galit niyang asik sa ama. Kahit kailan hindi ko sinira ang pamilyang to. Kasalanan to lahat ng matandang yon. Nang dahil sa kanya, hinangad kong magkaroon ng kayamanan. Kung tinanggap niya lang sana ako, huwag mong isisi sa kanya ang kahibangan mo. Dahil kahit ako na sarili mong anak, hindi kita magagawang tanggapin. Kaya kung ako sa'yo, habang may pagkakataon ka pa na itama ang maling nagawa mo, gawin mo na. Wika niya bago ito tinalikuran. Jiven! Tawag ni Dave, dahilan upang mapahinto ang binata. Huwag mo akong subukang sawayin kung ayaw mong isa sa kanilang tatlo ang mamaalam. Galit na banta nito. Sa halip na sagutin ang ama, minabuti niyang talikuran na lamang ito. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makabawi sa ama ang kapangyarihang pinagkatiwala ng kanyang lolo dito. At ang tanging paraan lang na naisip niya ay makausap ang matanda. Kung sa paanong paraan niya ito makakausap, gayong wala siyang ideya kung nasaan ito. Kung sakali mang malaman niya, natitiyak ni Jiven na mahihirapan siyang makalapit sa chairman. Saglit siya natigilan nang maalala si Jen. Magaling ito sa computer at natitiyak niyang madali nitong mahahanap ang lolo niya. Matapos matanggap ang mensahe ni Jiven, agad na inasikaso ni Jen ang paghahanap sa chairman. Hindi niya ito mahanap sa Ashford Palace, bagay na ipinagtataka niya. Kung wala siya sa Ashford Palace, nasan siya? Takang usisa ni Kurt na napapaisip. Marahil tinatago siya ni Dave sa rest house. Kung wala siya sa Ashford Palace, ang kailangan lang natin gawin ay sundan siya.
Nang sa ganoon, magawa nating mahanap ang chairman. Saad ni Kurt na napapaisip. At para matulungan natin si Jiven na mailabas sa Ashford ang pamilya niya, kinausap ko ang personal doctor na tumitingin kay Miss Jeya. Hiniling ko sa kanya kung pwede niya akong isama bilang nurse. Wika ni Hera. Pumayag siya sa gusto ko, pero kailangan naming mag-ingat dahil oras na nalaman ni Dave na nagpapanggap lang ako nurse. Baka katapusan ko na. Hayes, wala man lang akong maisip na gagawin para matulungan siya. Himutok ni Kurt. Hindi, sasama tayo kay Hera dahil tanging kotse lang ng doktor na yon ang pwedeng pumasok. Kailangan niya ng driver at ilang personal assistant. Tama ba ako, Hera? Baling niya sa kaibigan na bahagyang napatango. Kung malubha na ang karamdaman ni Miss Jeya, ibig sabihin, maraming gamit ang kailangang ipasok sa loob ng Ashford Palace at yun ang sasamantalahin natin. Hayag ni Jen. Kailangan nating ipaalam kay Jiven ang tungkol sa plano natin. Nang sa ganon, mapadali ang lahat. Ako nang bahala mag-ipon ng ebidensya na magpapatunay sa masamang gawain ni Dave at ang paglalason niya kay Miss Jeya. Wika ni Hera. Maging ang plano niyang pagpapatalsik kay Jiven 7 years ago. Dugtong pa niya. Nakahanda akong magbigay ng testimony na siyang magpapatunay na plinano lahat ni Dave ang pagpapatalsik kay Jiven. Ito na lang ang tanging paraan para makabawi sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung buhay ko man ang maging kapalit nun. Hayag ni Kurt nang ngumiti ng malungkot sa mga ito. Samantalang nakatitig lang si Jen sa mga kaibigan na bakas sa mukha ang lungkot. Tama naman talaga ang mga ito. Sa gagawin nilang pagtatama sa maling nagawa 7 years ago, pwedeng maging buhay ang kapalit nun. Ang buong akala niya. Sa nakalipas na 7 taon, magiging tahimik na ang buhay nila at mababaon sa limot ang lahat. Pero hindi pala. 2 days later, saglit na natigilan si Jiven nang makasalubong ang magkakaibigan sa sala ng Ashford Palace. Nakatakip ang mukha ng mga ito ng mas kasama ang isang doktor. Marahan siyang tumango. Sumenya sa kanya si Kurt kapag kuway nagbigay daan siya sa mga ito. Sandali, awat ng bagong dating na si Dave sa mga ito na nagsimula ng maglakad. Sino ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na papasukin nang walang pahintulot ko? Galit na asik nito habang nakatingin sa apat na nakatingin sa kanya. Kailangan ni Mami magamot agad bago pa tuluyang lumala ang sakit niya. Wika ni Jiven bago marahang nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kailangan nilang dumaan sa... Huwag ka mag-alala, Mr. Dave. Singit ng doktor bago humarap sa lalaki. Pagkuway, inalis ang suot na mask. Bahagya pa itong ngumiti sa lalaki at sinulipan ang mga kasama. Assistant ko sa lahat, pananagutan ko kapag may ginawa silang mali. Dugtong pa nito. Habang nagpapaliwanag ang doktor, tahimik lang na nakatingin si Jiven sa ama na noon ay nakakunot noo. Marahil hindi pa rin kumbinsido sa sinasabi ng doktora. Akmang lalapit ito sa magkakaibigan nang tumunog ang phone nito. Dahilan upang ikahinto nito. Pagkuway, sinagot ang tawag. Saglit pa nitong pinasadahan ng tingin si Jiven na nakatingin lang sa kanya. Pagkuway, walang imik na umalis. Pagkaalis ng ama, noon lang siya nakahinga ng maluwag. Puntahan niyo si Mami sa kwarto. Ilabas niyo siya kasama si Harold. Kailangan kong sundan si Dave. Natitiyak kong pupuntahan niya si Grandpa. Utos niya sa mga ito. Jiven, mag-iingat ka. Bilin ni Jen sa binata na marahang napatango bilang pag-aayon. Kayo din, natitiyak kong may mga tapat na tauhan si Dave dito sa Ashford Palace. Wika niya bago sinuliyapan si Kurt. Ikaw nang bahala sa kanila. Kung maaari, ligtas niyong lisanin ang Ashford Palace. Hiling niya. Huwag ka mag-alala. Nakahanda kong ibuwis ang buhay ko para sa kanila. Para tiyaking ligtas sila.
Nakangiting sagot ni Kurt na tanging gusto lang niya ay makabawi sa binata. Marahang napatango si Jiven bago muling sinulyapan ang mga ito. Pagkuway, walang imik na tinalikuran ang nagkakaibigan. Kailangan niyang sundan ang ama nang sa ganon magawa niyang mahanap ang Sherman. Kapag hindi pa siya nagtagumpay, wala nang pagkakataon pa para iligtas ang matanda. Palabas na sana siya ng sala nang salubungin siya ng mga armadong kalalakihan. Ngumisi ang mga ito, dahilan para mapaatras siya. G, sambit ng mga ito nang makita siyang umaatras habang nakasunod sa kanya ang armadong kalalakihan. I knew it, ngisi ni Dave na nakatayo sa di kalayuan. Alam kong mangyayari to, kaya naman pinaghandaan ko na ang lahat. Wika pa nito bago sinulyapan ang magkakaibigan. G, muli ay tawag ng mga ito bago patakbong lumapit sa binata. G, anong gagawin natin? Ang kinakabahang tanong ni Jen sa binata. Puntahan niyo si Mami sa kwarto niya. Ako nang bahala sa kanila. Utos niya habang nakatingin sa ama. Pero G, trust me, awat niya sa sasabihin na to. Pagkuway, tumingin sa ama. Ako naman ang kailangan mo, diba? Kapag pumayag ako sa gusto mo, hahayaan mong makaalis ang mga kaibigan ko at papalayain mo ang pamilya ko. Wika niya sa ama na natawa sa huli. Tama ka, kaya naman bilisan mo at ilipat sa pangalan ko ang kayamanan ng mga Ashford. Galit na sigaw nito sa binata. Dahil kung hindi, uunahin ko ang babaeng yan. Ay hindi pala, hahayaan kong si Chester ang magparusa sa kanya. Ngisipan nito bago tumingin sa nakabukas na pinto kung saan pumasok ang dating kasintahan ni Jen. Nilingkit ang mga mata ni Jiven nang makita ang lalaki. Hindi niya hahayaang mahawakan man lang nito si Jen kahit maging kapalit pa nito ang sariling buhay niya. Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung nakita kong nakatayo nun sa may pinto habang nagpaplano kami. Galit na wika ni Kurt habang nakatingin kay Chester. I'm glad natatandaan mo pa ako. Ngisipan ng lalaki bago sinulyapan si Jen na naningkit ang mga mata sa galit. Tama na yan. Hahayaan kong makuha mo si Jen. Oras na sumuway si Jiven sa kasunduan. Wika nito, sabay tingin sa anak. Kapalit ng kayamanang ang kalayaan ng mga mahal mo sa buhay. Dugtong pa nito, nangumisi sa huli. Papayag ako sa gusto mo, ngunit may kasunduan din ako. Oras na nasaktan ang mga kaibigan at pamilya ko dahil sa'yo. Buhay mo mismo ang sisingilin ko. Galit niyang wika sa ama na marahang natawa. Pagkuway, napatango sa huli. Alam ni Jiven na hindi susunod ang ama sa kasunduan nila. Mas tuso pa ito sa inaakala niya. Kaya kailangang makaisip siya ng paraan para matalo ito. Tahimik lang si Jen habang nakatingin kay Chester. Hanggang ngayon, di pa rin siya makapaniwalang nagawa silang ipahamak ng lalaki. Nang lumabas ito, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Hays, bakit naman kasi armado ang mga bantay natin? Inis na pabulong ni Kurt habang nakaupo sa tabi ni Jen. Lahat kasi sila inipon sa iisang silid. Nang sa ganon, magawa silang bantayan ng mga ito. Kailangan nating makagawa ng paraan para makaalis sa lugar na to. Wika ni Harold sa malungkot na tinig. Pagkuway, sinulyapan ang ina na noon ay nakahilata sa kama, bagamat nangihina pa rin. Wala akong kapangyarihan para utusan ang mga tauhan dito. Saad pa ni Jeya bago hawakan ng kamay ni Harold na noon ay nakaupo sa tabi niya. Mami, sambit pa nito. Pagkuway agad na inalalayan ito na makaupo. Harold anak, makinig ka sa aking mabuti, okay? Ano mang mangyari, gusto kong tiyakin mo na ligtas kayong magkapatid. Wika pa nito na nangilid sa luha ang mga mata. Mami, ano bang sinasabi mo? Hindi ko hahayaang masaktan ka. Kung ginagawa ni G ang lahat para tulungan tayong makatakas,
Handa akong gawin ang lahat para protektahan ka. Wika nito kay Jeya nang ngumiti lang sa kanya ng malungkot. Samantalang tahimik lang si Jen na nakatingin kay Jeya. Nahahabag ang puso niya sa nakikitang paghihirap nito. Ngunit anong magagawa ng dalawa? Pare-pareho silang nakabilanggo. Kapag nagpumilit silang makaalis, baka buhay nila ang magwakas. Ang tanging magagawa na lamang nila ay umasa kay Jiven na makagawa ito ng paraan para matalo ang sariling ama. Ngunit nakakalungkot lang isipin na kung bakit kailangang sariling ama pa ng binata ang nagpapahirap dito. Nung tumunog ang pinto, agad siyang napatingin doon kung saan pumasok si Chester. Pagkuway, marahan silang pinasadahan ng tingin. Iwan niyo muna kami dito. Utos pa nito sa tauhan na nagtataka, bagamat marahang napatango. Nagtatakang nakatingin lang si Jen sa dating kasintahan hanggang sa umalis ang bantay nila. Magsusungit na sana siya nung lumapit ito sa kanya. Kailangan niyong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Wika nito. Pagkuway, palihim na binigyan ng barel si Kurt na nagtataka. Anong ibig sabihin na to? Nalilitong usisa ni Jen sa lalaki na malungkot na ngumiti sa kanya. Yung brat na yon, kinausap niya ako bago siya bumalik sa Ashford Palace. Hiniling niya sa akin na kung maaari, magpanggap akong kakampi ng sarili niyang ama para makakuha ng sapat na impormasyon. Wika nito sa mababang tinig, bagamat ngumiti sa huli. Hindi ko kayang higitan ang kaya niyang isakripisyo. Matiyak lang ang kaligtasan mo, ng mga kaibigan mo, at higit sa lahat, ng mga mahal niya sa buhay. Honestly, nang marinig ko yun kay Jiven, nakaramdam ako ng inggit. Dugtong pa nito. Diyan masaya ako na nakilala mo siya. His love for you is unconditional. Saad nito sa huling pagkakataon. Nagtatanong ang mga matang, tumitig siya kay Chester, nangumiti lang sa kanya. Pagkuway, tumayo ng tuwid bago sila tuluyan tinalikuran. Kailangan niyo maghanda, utos ni Kurt bago sinuliapan si Harold. Kaya mo bang buhati ng mami mo? Tanong pa niya, ngunit agad siyang binatukan ni Hera. Anong silbi ng wheelchair? Utos nito sa binata. Samantalang napapailing na nakatingin lang si Jen sa dalawang nagsisimula ng magtalo. Kahit kailan talaga, walang pinipiling lugar at sitwasyon ang mga ito. Napadako ang mata niya sa ina ni Jiven na noon ay nakatingin sa dalawang nagtatalo habang nakaawang ang labi. Hindi na ako magtataka kung bakit naging kaibigan kayo ni G. After what happened, pero masaya ako na sa loob ng 7 taon, hindi niyo pinabayaan ang anak ko. Prinotektahan niyo pa rin siya, bagay na hindi ko nagawa sa kanya. Malungkot na hayag nito. Noon lang natigil sa pagtatalo ang dalawa. Pagkuway, napasulyap sa babae, nangumiti ng malungkot. Nagtatakang nilingon ni Jiven ang ama matapos siya nitong dalhin sa rooftop ng Ashford Palace, bagay na ipinagtataka ng binata. Bakit dito mo ko dinala? Takang usisa niya sa ama, bagamat kinakabahan, pinipilit pa rin niyang maging kalmado sa lahat ng oras. Dahil dito nagsimula ang lahat. Ang lugar na to ang naging saksi sa lahat ng hinanakit at sama ng loob sa pamilya ng mami mo, lalong-lalo na sa chairman. Dito ko nabuo ang paghihiganti ko sa Ashford, ang pagnanais ko na magkaroon ng kapangyarihan. Dito nilamon ng galit ang puso ko, hanggang sa wala nang natira sa akin, kundi galit at poot. Pag-amin nito, bago tumingin sa kawalan, naguguluhang tumingin siya sa ama. Hindi niya inaasahan na may masakit na nakaraan ito. Kung paanong napuno ang galit nito sa pamilya ng mami niya. Nung araw na nalaman ng chairman na minamahal ko ang iyong ina, puro pangkukutya at panglalait ang naririnig ko sa kanya. Pinaramdam niya sa akin na isa lang akong dukha at walang karapatang mangarap. Na langit ang pinapantasya ko, samantalang ako isang hampas lupa. Pero ganun pa man,
Tiniis ko ang sakit ng mga katagang binitawan niya, ang mga pang-aalipusta niya, hanggang sa nakabuo ako ng plano. Sa tulong ng aking ama, hanggang sa nabuo ka. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay makaganti sa mga Ashford, ang magkaroon ng kapangyarihan. Patuloy nito sa pagkukwento. Nang marinig ang kwento ng ama, doon niya lang naintindihan ang lahat, kung paanong humantong sa paghihigante ang galit ni Dave, kung bakit napupuno ng galit ang puso nito. Dahil sa narinig mula dito, wala siyang ibang maramdaman kundi awa. Siguro, kung naging mabuting tao lang ang Sherman kay Dave, baka hindi umabot sa ganito ang lahat. At baka walang Jiven Ashford sa mundong ito, kung di dahil sa kanyang ama. Masama man ang ginawa nito, ngunit hindi niya maikakatwa na siya ang naging bunga ng kasalanan nito, ng puot at galit ng puso ng ama. Kung mawawala ang Sherman, baka mawala din ang galit sa puso ko. Wika nito na siyang ikinatigil ni Jiven. Anong sinasabi mo? Di makapaniwalang ulit niya. Tapusin mo ang buhay ng Sherman, kapalit ng kalayaan ng mga kaibigan mo at ng pamilya mo. Saad pa nito na ang tinutukoy ay sina Harold at Jeya. Di makapaniwalang nakatitig lang siya sa ama hanggang sa tumingin ito sa likuran niya. Bagay na ipinagtataka ni Jiven, bagamat nagawa pa rin niyang lumingon kung saan namataan niya si Tristan na hawak ng mga tauhan nito. Akala mo ba hindi ko alam ang plano mong patalsikin ako sa Ashford Palace? Wala kang maitatago sa akin, Jiven. Basa ko na lahat ng galaw mo. Ngisipan nito sa huli, pagkuhay kumuha ng barel bago tumingin sa isang tauhan. Dalhin niyo dito ang Sherman, utos nito. Hindi siya nakaimik sa sinabing yun ng ama, bagamat hinintay muna niyang muling pumasok ang inutusan nitong tauhan. Ilang sandali lang ang lumipas, bumalik na ito kasama ang Sherman na noon ay nakaupo sa wheelchair at tila lantang gulay. Ang ginawa mo sa kanya? Usisa niya sa ama na may pagtataka. Hindi na mahalaga ang bagay na yon. Makinig ka, Jiven. Sa huling pagkakataon, mamili ka. Kapalit ng kalayaan ng mga mahal mo sa buhay, ang kamatayan ng matandang yan. Sigaw pa nito. Naningkit ang mga mata ni Jiven sa narinig mula sa ama. Paano nito nagagawang hayaan na pairalin ang galit sa puso nito? Paano kung ayaw ko? Galit niyang wika sa ama, ngunit agad nitong pinaputokan si Christian sa paa, dahilan para matumba ang lalaki. Subukan mong suwayin uli ako. Titiyakin kong sa ulo na siya tatamaan. Galit na wika nito. Paano mo nagagawa ang bagay na yan? Wala na bang natitirang konsensya sa puso mo? Paano mo nakakayang manakit ng ibang tao dahil lang sa kagustuhan mong magkaroon ng kapangyarihan? Sigaw niyang tanong sa ama na natigilan, bagamat agad din itong napangisi. Konsensya? Ulit nito bago tumingin sa Sherman. Nawala yun ng dahil sa taong yan. Nang dahil sa kanya, kinalimutan ko ang sarili kong dignidad. Yung konsensyang sinasabi mo, hindi ako kayang buhayin nun. Galit na wika nito bago itinutok sa Sherman ang hawak na barel. Kaya hinayaan mong maging masama ka? Lamunin ang sariling galit mo. Yun ba ang pinagmamalaki mo? Sa kagustuhan mong makaganti sa Sherman, ginawa mo lang masama ang sarili mo. Sa halip na patunayan sa kanya na ang hampas lupang nilalapastanganan niya ay kayang umangat sa sarili niyang paraan, hindi sa pagiging masama at paggamit ng karahasan. Ang inis pa rin niyang sigaw sa ama, bagamat hindi maikakaila ang lungkot na nadarama para rito. Mariin siyang napapikit ng mata nang marinig ang mahinang pagtawa nito. Mukhang tuluyan na ngang nilamon ito ng sariling galit. Sa loob ng mahabang panahon, wala akong ibang ginawa kundi ang maging mabuti. Magsumikap na umangat sa buhay. Ngunit nananatili akong nasa baba hanggang sa maisip ko ang paraan na yun.
kaya tinuloy-tuloy ko na. Sagot pa nito na tila nasisiyahan. Kung ang kayamanan ng mga Ashford ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kasiyahan, handa akong ibigay yun sa iyo. Final na wika ni Jiven bago sinulyapan ang matandang pilit na tumatayo habang galit na nakatingin kay Dave. Huwag kang makinig sa lalaking yan, Jiven. I'm sorry, Lolo. Wika ng binata bago kinuha ang papel na hawak ng assistant ni Dave. Pagkuway, lumapit sa matanda. Hindi ko pipirmahan yan. Galit na asik nito bago sinulyapan si Dave na nakatayo lang habang nakatingin sa kawalan. Mariing napailing si Jiven sa matanda bago inabot dito ang papel. Kailangan yung pirmahan yan nang sa ganon magkaroon tayo ng katahimikan. Dugtong pa niya bago sinulyapan ang assistant ng ama. Ibigay mo kay Lolo ang sign pen. Utos pa niya sa lalaki na marahang napatango. Pagkuway, lumapit sa matanda. Tama na yan. Awat ni Dave sa mga ito nang pilit na inaabot ng assistant niya ang sign pen sa matanda na patuloy nitong tinatanggihan. Sa loob ng 12 taon, napuno ng galit ang puso ko. Wala akong ibang hinangad kundi ang pagpapabagsak ng mga Ashford. Pero ngayon, nakikita ko kung paano ko winasak ng sarili kong pangarap. Nang galit ko at pagnanais na makaganti sa kanila. Pati sarili kong dugot laman nakalimutan ko. Wika nito na puno ng hinanakit. Ngunit ilang sandali lang, nagbago ang ekspresyon nito. Ang tanging nais ko na lang ngayon ay ang kamatayan ng chairman. Wika nito, sabay tutok ng baril sa matanda. Pagkuway, ngumisi. Mabilis na kumilos si Jiven at hinarang ang sarili sa matanda. Natitiyak niyang hindi magdadalawang isip ang ama na tuluyan ang chairman. Huwag mong gawin to. Hiling niya sa ama na sa pagkakataong yon sa kanya nakatutok ang baril, lalo na't hinarang niya ang matanda gamit ang sarili niyang katawan habang nakaharap sa ama na noon ay nanlilisik ang mata sa galit. Tumabi ka dyan kung ayaw mong sayo ko ipatama ang bala ng baril ko. Galit na sigaw nito. Hindi. Maagap niyang tugon habang nakataas ang kamay. Dave, hindi pa huli ang lahat para magbago ka. Para bumawi ka sa akin at piliing magpakaama. Pangungumbinsin niya na siyang ikinatigil nito. Hindi ko hahayaang tuluyan mong sirain ang pamilya ko. Galit na asik ng chairman bago kinuha ang barel na nakasukbit sa tagiliran ng assistant ni Dave. Pagkuway, tinulak ito. Lolo, wag! Sigaw ni Jiven bago hinarap ang matanda. Agad niyang nahawakan ang kamay nito. Ngunit kasabay nun ang pag-alingaw-ngaw ng tunog ng barel. Nanlaki ang mga matang. Tumingin siya ng tuwid sa chairman habang hawak ang kamay nito. Jiven, apo! Ang luha ang sambit nito, bagamat natigilan. Jiven! Tawag ni Dave nang makitang bumagsak ang anak. Mabilis na lumapit siya dito at agad itong pinangko. Anak, Jiven! Sambit nito, bagamat luhaan ang mga mata. Don't let your anger ruin you. Ang nakangiti pang wika ng binata bago umubo ng dugo. Jiven, Dad is here. Hindi ko hahayaang mawala ka. Sigaw pa ni Dave habang pinipigilan ang pagdurugo ng sugat ng binata nang umiti lang sa kanya. Kung meron mang susunod na buhay o dimensyon na ang mundong to, pipiliin kong maging ama pa rin kita. Maybe in our next life, you'll be a good father for me. Pero kung hindi pa rin, paulit-ulit kong pipiliin na maging ama kita sa mga susunod pang buhay. Wika niya at hindi napigil ang sarili na maiyak. Jiven, luha ang sambit ni Dave sa anak nang umiti lang sa kanya. I'm sorry, Daddy, kung hindi kita naintindihan sa loob ng mahabang panahon. Saad pa niya bago tuluyang pinikit ang mga mata. Hindi! Hindi! Sigaw ni Dave
habang patuloy sa pagtangis. Nangyari to nang dahil sa akin. Jiven anak, hindi ko hahayaang mag-isa ka sa kabilang buhay. Wika nito bago kinuha ang barel at itinutok yon sa sarili. Sir, anong ginagawa niyo? Sigaw ng mga ito kay Dave. Patawad. Ang tanging nasabi na lamang niya bago tuluyang hinalabit ang gatilyo ng barel. Kasunod nun ay umalingaw-ngaw muli sa rooftop ng Ashford Palace ang pagputok ng barel, kung saan makikitang mahigpit na hawak ng isang kamay ni Dave ang anak na wala na ring buhay. Nang dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng kapangyarihan, buhay ng anak niya ang nagwakas. Kaya naman, ginusto na lang din niyang tapusin ang sariling buhay. 5 years later, malungkot na tumingin si Jen sa kawalan matapos ilapag sa puntod ni Jiven ang dala niyang bulaklak. 5 taon na rin pala ang lumipas mula nang iwan sila ng binata na hindi man lang niya nasabi ang nararamdaman niya para dito. Sadyang madaya ang tadhana para sa kanilang dalawa ni Jiven na hindi pa nga siya nakakabawi mula rito, pero agad na itong kinuha sa kanya ng tadhana. "How are you there?" tanong niya bago napabuga ng hangin. "I miss you so much, Jiven Delval Ashford. Your palace is still waiting for you." Sambit niya at muling nangilid ang luha sa mga mata. Hindi kasi niya kayang pigilan pa ang sakit na nararamdaman. Sa pagkawala ni Jiven, parang kapiraso ng puso niya na rin ang nawala. "Jen," tawag ni Chester mula sa di kalayuan, at sa likod nito ang mga kaibigan ng dalaga. Mabilis na nagpunas siya ng luha sa mga mata. Pagkuway, pilit ng ngiti ang sumilay sa labi niya. "Hindi ko alam na darating kayo," wika niya sa pilit ng ngiti. "It's been 5 years mula nang mawala siya, pero hanggang ngayon nananatili siya sa puso nating lahat," wika ni Hera na pinipigilan ang sariling maluha. "But still, he did his best to protect us. Bago tayo pumunta sa Ashford Palace, may mga tauhan na ng pulisya ang naroon to save us. Kaya ligtas tayong nakalis at naiwasan pa ang madugong labanan maliban sa buhay ng mag-ama," singit ni Kurt. "Hindi natin mapipigilan ang kapalaran ng bawat tao. Kahit gustuhin man nating pigilan na mangyari ang araw na yon, mangyayari pa rin ang nakatakda sa kanila," wika ni Tristan. Namatay si Jiven sa mga kamay ng kanyang lolo, at si Mr. Dave naman ay mas piniling hitilin ang sariling buhay matapos niyang mapagtanto na siya ang punot dulo ng lahat. Hayag pa niya, napapailing na tinalikuran ni Jen ang mga kaibigan bago siya tuluyang humarap sa puntod ng binata. "Alam ko hanggang ngayon, si Jiven pa rin ang nilalaman ng puso mo. But I'm glad na tinanggap mo pa rin ako bilang kaibigan." Nakangiting wika ni Chester na tuluyan ng nagbago. Wala na ang bakas ng pagkamayabang at babaero nito. "Alam ko rin na kahit kailan, hindi ko siya mapapalitan sa puso mo. But I'm willing to stay with you as a friend dahil yun ang kapalaran natin dalawa, ang manatiling maging magkaibigan," dugtong pa niya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Jen bago tinanguhan si Chester. Mabuti naman at maliwanag na dito ang lahat. At isa pa, tuluyan na itong nagbago, bagay na ipinagpapasalamat niya. Mahal niya si Chester, pero bilang kaibigan na lamang. Dahil sa puso niya, walang pwedeng pumalit sa lugar ni Jiven. Ito lang ang nag-iisang lalaking minahal niya nang higit pa sa buhay niya. Naging malupit man sa kanila ang tadhana, ngunit hindi yun hadlang para mawala ang nararamdaman niya dito. Marahil, sa susunod na buhay, magkakaroon ng panibagong yugto ang pagmamahalan nila.